Bakit hinayaan ng Diyos na magkasala si Satanas at ang mga demonyo? Kasama ang mga anghel at sangkatauhan, pinili ng Diyos na magharap ng isang pagpipilian. Bagaman ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming detalye tungkol sa paghihimagsik ni Satanas at ng mga nahulog na anghel, tila si Satanas marahil ang pinakadakila sa lahat ng mga anghel. Ezekiel 28:12-18. Sa pagmamataas ay piniling maghimagsik laban sa Diyos upang hanapin na maging kanyang sariling Diyos. Si Satanas, Lucifer, ay hindi gustong sumamba o sumunod sa Diyos. Gusto niya maging Diyos. Isaiah 14:12-14. Ang pahayag 12:4 ay nauunawaan na paglalarawan ng ikatlong bahagi ng mga anghel na piniling sumunod kay Satanas sa kanyang paghimagsik na naging mga makasalanang anghel, mga demonyo. Gayunpaman, hindi tulad ng sangkatauhan, ang pagpili ng mga anghel na sumunod kay Satanas o manatiling tapat sa Diyos ay isang walang hanggang pagpili. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa mga nahulog na anghel na magsisi at mapatawad. Si Jesus ay dumating para sa kaligtasan ng sangkatauhan, hindi ng mga anghel. Hebreyo 2:16. Hindi rin ipinahihiwatig ng Biblia na posibleng mas marami pa sa mga anghel ang nagkasala. Ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos ay inilarawan bilang banal na mga anghel. Unang Timoteo 5:21. Nakilala ni Satanas at ng mga nahulog na anghel ang Diyos sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Para sa kanila na naghimagsik, sa kabila ng alam nila tungkol sa Diyos, ay ang sukdulan ng kasamaan. Bilang resulta, hindi binibigyan ng Diyos si Satanas at ang iba pang mga nahulog na anghel ng pagkakataong magsisi. Dagdag pa, ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng dahilan upang maniwala na sila ay magsisisi kahit nabigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Unang Pedro 5:8. Binigyan ng Diyos si Satanas at ang mga anghel ng parehong pagpili na ibinigay niya kina Adan at Eva, na sundin siya o hindi. Ang mga anghel ay may kalayaang pumili. Hindi pinilit o hinimok ng Diyos ang sinuman sa mga anghel na magkasala. Si Satanas at ang nahulog na mga anghel ay nagkasala sa kanilang sariling kusang loob, at sa makatuwid ay karapat-dapat sa walang hanggang pot ng Diyos sa lawa ng apoy. Bakit binigyan ng Diyos ang mga anghel ng ganitong pagpili, gayong alam niya kung ano ang magiging resulta? Alam ng Diyos na ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay magre-rebelde at sa makatuwid ay isumpa sa walang hanggang apoy. Alam din ng Diyos na palalakasin ni Satanas ang kanyang paghimagsik sa pamamagitan ng pagtukso sa sangkatauhan sa pagkakasala. Kaya, bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Ang Biblia ay hindi tahas na nagbibigay ng sagot sa tanong na ito. Ang parehong tanong ay maaaring itanong sa halos anumang masamang aksyon. Bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Sa huli, bumabalik ito sa soberanya ng Diyos sa kanyang nilikha. Sinasabi sa atin ng salmista, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa. Awit 18:30. Dahil ang paraan ng Diyos ay perpekto. Kung gayon, maaari tayong magtiwala na anuman ang kanyang ginagawa at anuman ang kanyang pinahihintulutan ay perpekto din. Kaya't ang perpektong plano mula sa ating perpektong Diyos ay pahintulutan ang kasalanan. Ang ating isipan ay hindi isip ng Diyos. Niyang ating mga daan ay kanyang mga daan, gaya ng ipinaalala niya sa atin sa Isaiah 55:8-9. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.